Mga kwentong pambata. Ang Bangkay na Nobya. Noong unang panahon sa isang magandang bayang palaisdahan sa tabi ng dagat, may nakatirang mahiyaing binata na si Reuven. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay parang isang isda sa karagatan, mahirap hulihin. Sa kaibahan nito, ang kanyang kasintahan ni si Eliza ay may likas na kasiglahan na maaring magbigay ng liwanag sa buong bayan. Congratulations! Uy, parang may ikakasal. Si Ginoong Ezra ay mabait na may-ari ng tindahan ng mga palamuti sa bayan at amo ni Reuven ay hindi nakapagpigil na mang-asar na magkaroon ng pagkakataon. Kailan mo balak bigyan siya ng singsing, iho? Sing-sing? Kay Eliza? Pinag-uusapan niyo ba akong dalawa? Makagandang bagay lang, iha. Ang singsing ng iyong kaibigan ay napakaganda. Siguro'y masaya ang ikasal. Lagi akong nangangarap ng isang magandang alok sa kasal. Naguguluhan, namumula at nagmamadaling lumabas si Reuven at sumunod din si Ginoong Ezra. Reuven, anong gumugulo sa'yo? Ginoong Ezra, gusto kong alugin ng kasal si Eliza. Pero paano kung di ako sapat para sa kanya? Reuven, mahal mo ba siya? Oo, gagawin ko ang lahat, makita ko lang siyang masaya. Kung ganon, iho, ikaw ay higit pa sa sapat. Ang pag-ibig ay isang mahalagang regalo at dapat mong palagaan ito. Lumakas ang puso ni Reuven sa panibagong determinasyon. Nang gabing iyon, umalis siya upang bisitahin ang mag-aalahas ng bayan. Kinabukasan, nakita ni Eliza si Reuven sa tindahan ng mag-aalahas. Sa wakas! Kinakabahang pinipili ni Reuven ang perpektong singsing sa gitna ng nakakasilaw na koleksyon. Ngunit nahuli siya ni Eliza sa akto. Sa wakas! Para sa akin? Ano pa ang meron ka? Eliza, gusto mo ba lumabas para mananghalian? Oo, sige. Sa restaurant, naglakas loob si Reuven na mag-propose. Magpo-propose ba siya dito? Eliza, gusto mo ba ng sorbetes? Oh, sige. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, ang mga nerbiyos ni Reuven ay nagpapabahala sa kanya. Lumipas ang mga araw na may mga bigong pagtatangka na mag-propose na walan ng gana si Reuven. Sa huli, inihatid niya si Eliza pa uwi, nanlulumo. Pagkatapos, gumawa siya ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi ako makapag-ipon ng lakas ng loob na mag-propose. Walang bilang ng mga bituin ang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ba, Eliza, ay tinatanggap mo na ako'y iyong maging asawa? Habang ginagawa ni Reuven ang kanyang proposal, bigla siyang nakarinig ng kaluskos at lumingon. Ang sanga ng mga puno ay tila baluktot at paikot-ikot at tumabas ang isang maputlang anyo sa isang punit-punit na damit pangkasal. Ito ay ang bangkay na nobya, si Matilda. Ikaw. Mali. Ang pangalan ko ay hindi Eliza. Ako si Matilda. Maligaya ako dahil kasal na tayo. Ano? Oh, sobrang nakakalimot ang asawa ko. Kita mo? Pinakasalan mo ko. Kasal? Oh, kailangan ko tong ipagsabi. Sa kanyang takot, nagbago ang mundo sa kanyang paligid at nakita ni Reuven ang kanyang sarili na bumababa sa mundong ilalim kasama si Matilda sa kanyang tabi. Asan ako? Ha? Hindi! Tito David, Tita Pitonia. Oh! Kumusta, iho? Sing-sing ba yan? Oh, kasal na ako. Ito ang pinaka nakakatakot na kasal ever. Kanino? Sa kanya. Nakatitig ang dalawang multo kay Reuven. Ngunit, Matilda, buhay siya!
Sobrang matambok ang balat niya. Nakuha pa niya lahat ng daliri niya. Ah! Haha, ang asawa ko ay sabik na. Hindi niyo ba babatiin ang bagong kasal? Congrats! Si Ruben na takot sa lahat ay desperado na ngayong tumakas. Wag mo akong saktan! Ruben? Ha? Natagpuan ni Ruben ang kanyang sarili na kaharap ang kanyang mahal na yumaong lola. Minahal niya ito ng gusto noong nabubuhay pa ito. Lola? Ikaw ba talaga yan? Oo, mahal ko. Hindi ko akalain na makikita pa kita. Ang aking munting Maya. Bakit ka nandito? Hindi natakot si Ruben sa kanyang lola. Sa halip, nakatagpo siya ng kaaliwan sa presensya nito at nagpatuloy na ipinaliwanag ang kanyang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Pero, ikaw ay nasa isang pag-aayos. Ito ay isang sakuna. Hanapin natin ang mga mong asawa. Lola, lahat ay nakakatakot dito. Ruben, tandaan mo, lahat ng naririto ay minsang napabuhay. Hindi sila nakakatakot kapag nagkilala mo na sila. Tumalikod ang dalawa. Asawa ko, nagbalik ka! Namiss kita! Ha? Iho, pasensya na kung natakot ka namin. Sabik lang kami! Si Ruben na tumitingin sa palakaibigang multo sa isang bagong liwanag ay napagtanto na marahil ay may higit pa sa mundong ilalim na ito kaysa sa una niyang akala. Matilda, hindi ka maaari magpakasal sa isang buhay na tao. Pero, pinakasalan niya ako. Kailangan niya bumalik sa mundo ng mga buhay. Nagningning ang mga mata ni Matilda. Pakiusap, Ruben. Dalhin mo ako sa mundo ng mga buhay. Si Ruben ay naipit sa pagitan ng kanyang pangako kay Matilda at sa kanyang mga responsibilidad sa mundo ng mga buhay. Pero kailangan ko nang umuwi. Walang ganang sumang-ayon si Ruben. Yay! Magandang idea ba yun? Kailangan kong gumawa ng paraan para masirang kasalang ito. Naglakbay si Ruben sa mga paikot-ikot na lagusan, ang bigat ng kanyang puso sa bigat ng kanyang pangako kay Matilda. Anong una natin gagawin? Sa tingin ko, dapat tayong mamili. Pinangunahan ni Ruben si Matilda sa bayan. Sa kabutiang palad, kakaunti ang mga tao sa paligid. Gayunpaman, bigla niyang nakita si Eliza. Nako, hindi ngayon! Ruben? Ginabayan niya si Matilda sa ilang madilim na eskinita, sinubukang iwasan ang atensyon ni Eliza. Ha? Hindi nagtagal natagpuan nila ang kanilang mga sarili na namimili ng mga damit. Gaano karaming uso ang nabago? Hindi ba't maganda ang damit na to? Marahil mas malaki. O mas maganda pa. Doon siguro. Pag-alis nila, ay muli silang nakita ni Eliza. Ruben! Hinawakan ni Ruben ang braso ni Matilda at nagmamadaling umalis, kasama si Eliza sa mainit na pagtugid. Ruben, teka! Hindi ko siya maiiwasan ng matagal. Sa paghahanap ng kanlungan sa tindahan ng mga trinket, sinubukan ni Ruben at Matilda na huminga. Wow! Napakaganda! Oh! Ano kaya ito? Pinulot niya ang isang palawit na hugis ulan. Meron itong maliit na hardin ng rosas sa loob. Bakit parang pamilyar to? Sa tingin ko, ay ligtas tayo dito. Tinangka ni Ruben na palabas niya si Matilda, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya si Eliza. Ruben, bakit ka natataranta? At sino ito? Siya ay si... Sa masusing inspeksyon, napatalon si Eliza sa gulat. Oh, siya isang bangkay. Matilda ang pangalan ko. At hindi ako kaibigan ni Ruben. Asawa niya ako. Ano? Ito ay isang aksidente. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ruben ang hindi pangkaraniwang sitwasyon sa nalilitong si Eliza. Nagpakasal ka sa isang bangkay nang hindi man lang nagpo-propose sa akin? Ang buhay mong kasintahan? Kasintahan? Ngunit hindi ka nanalo. Hindi ito kompetisyon. Eliza, kailangan kong gumawa ng paraan para wakasan ang kasal na ito. Hindi mangyayari yan. Talikuran mo ang kasal sa kanya. Final na ang kasal namin. May iba pang paraan. Maliban na lang kung sasali ako sa isang organisasyon na makamultong libro sa kabila. Talaga? Eh di, gawin mo. Ayoko. Di ko gustong mamulto. Nagsimulang umiyak si Matilda.
May mga kaibigan ako sa kabilang mundo. Ngunit sa samahan ng mga multo, wala ni isa. Ibinahagi ni Matilda ang kanyang trahedya. Sa kanyang buhay, meron siyang kasintahan na nangakong ibibigay ang buwan. Ngunit sa kanyang malaking araw, nagpasya siyang gumawa ng isang hakbang at nauwi sa isang sawing pag-ibig sa halip na isang singsing sa kasal. Matagal ko nang sinusuot ang kasuotang pangkasal na to. Umikot ako sa mundo ng espiritu at wala pa ring lalaking nagkikita. Naantig si Eliza sa kalunos-lunos na kwento ng buhay ni Matilda. Matilda, hindi mo pwedeng dalhin si Reuben, pero tutulungan ka naming mahanap ang iyong kasintahan. Ano? Oo, o kung ano ang nangyari sa kanya. Sa gayon, ikay maging mapayapa. Pero, walang susunod sa mga kwento kapag katapos kong multuhin ang lugar na to. Hindi ka namin makakalimutan. Naantig si Matilda sa kanilang mga sinabi. Ilabas ang makamultong pagkatao ng iyong kasintahan. Napakatagal na. Ang aking alaala ay parang sinaunang sapot. Siya ay isang maalamat na mandaragat, mas mayaman kaysa sa panaginip ng isang pirata. At binibigyan niya ako ng mga kayamanan at may hugis puso siyang nunal sa ilalim ng kanyang ilong. Okay, sige. Diyan tayo magumpisa. O kaya naisip nila, ilang araw silang naglibot, sinusubukang hanapin ang dating kasintahan ni Matilda. Humingi pa sila ng tulong kay Ginoong Ezra. May kilala ka bang mayayamang mandaragat noong araw? Mga mayayamang mandaragat, lahat ng ating mandaragat ay namumuhay ng simple. Mas mabuting itanong mo sa kanila kaysa sa akin. Nagpasya si Reuben na gawin yon. Alam mo kung anong pumapasok sa isip ko? Tinatawag siya sa pangalang Red Rose Sailor. Tinanong nila ang mga mandaragat ngunit tila walang nakakaalala sa gayong tao. Tumingin na kami kung saan-saan. Hintayin natin si Reuben. Subukan nating muli. Bumisita si Reuben kay Ginoong Ezra na may sakit. Nakita niya ang pag-aalala ni Reuben. Reuben, huwag kang mag-alala sa akin. Ang iyong dapat pagtunan ay ang iyong kasal ni Eliza. Anong pumipigil sa'yo? Ginagawa ko na. Pag nahanap mo ang pag-ibig, tanggapin ito ng walang alinlangan. Ako rin, minsan ay umibig ngunit pinalampas ko ang pagkakataon. Nagsimula siyang umubo ng malala, kaya iniwan siya ni Reuben para magpahinga. Habang nagpapatuloy ang kanilang paghahanap, ang kalusugan ni Ginoong Ezra ay patuloy na lumala. Hanggang sa isang araw, bibisitahin ko lang ang aking... Nagmamadaling pumasok si Reuben sa tahanan ni Ginoong Ezra, kasunod sina Matilda at Eliza. Nakakaalarma siyang namutla. Reuben, halika dito. Ano yon, Ginoong Ezra? Shh! May gusto akong sabihin sa'yo. Ilang taon nang nakalipas, pinalampas ko ang pagkakataong pakasalan ng mahal ko sa buhay. Siya ay isang babaeng mahilig sa mga rosas at ulan. Rosas at ulan? Oo, isa akong mandaragat mula sa dayuhang baybayin at nag-propose ako sa kanya, ngunit inilayo ako ng tadhana mula sa sandaling iyon. Oh, hindi! Nang bumalik ako dito sa mga baybaying ito, umalis na siya sa mundong ito. Itong palawit ng kwintas, pinagawa ko para sa kanya. Sandali! Anong pangalan niya? Matilda! Ezra? Gulat na tinitigan ni Ginoong Ezra si Matilda. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang ipinaliwanag sa kanya ni Eliza at Reuben ang lahat. Pagkatapos ng lahat, mahal mo pa rin ako? Lagi kitang minamahal. Tinapos ko na itong palawit ng kwintas. Nakita ko to ng kalahati pa lang. Biglang nakaramdam ng pagod si Ginoong Ezra. Sa tingin ko, oras ko na para umalis. Kung ganon, oras na para maging kaisa mo ako, Ezra. Nakapagdesisyon na si Matilda at sa wakas ay magkasama na ang dalawa. Reuben, pasensya na at naabala kita. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Malaya ka ng pakasalan si Eliza. Parati ka naming maaalala. Reuben, gawin mo na ang pisya lang sa inyo. Nagpaalam sa kanila sina Reuben at Eliza. Pagkatapos ng lahat ng yon, sa wakas ay nagpropose si Reuben kay Eliza at nagkaroon sila ng isang kahangahangang kasal. Sa wakas. Alam mo, kakaiba pa rin dahil wala tayong malay na si Ginoong Ezra ay isang sikat na mandaragat. Kung siya ay taga-ibang lugar, hindi siya magiging sikat dito at ipinagpalit niya ang kanyang kayamanan sa simpleng buhay. Oh, paano naman ang nunal na hugis puso? Inilabas ni Reuben ang kanyang pitaka na may nakalagay na larawan ni Ginoong Ezra na walang bigote. Bingo! Lahat ng ginawa niya ay para mapalapit kay Matilda. Lahat para sa pag-ibig, kagaya natin.
Sa alala ni na Matilda at Ginoong Ezra na malapit sa kanilang mga puso, natutunan ni na Eliza at Ruben ang pinakamahalagang aral sa lahat. Tanggapin ang pag-ibig kapag ito ay kumatok sa iyong pintuan.